Bago natin simulan ang part 28, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. At ang kanyang pisikal na lakas ay magbibigay daan sa kanya upang kumilos ng pinakamabilis na posible. Ang espada na ito, para bang ginawa ito para kay Sharon. Ngayon, mas tiwala na siya at nagpa siya na harapin ang alliance. Nang panahong iyon, maraming suntok na natamo si Cola sa kanyang shield, at ang durability nito ay umabot sa 0. Ang shield ay nabasag sa mga piraso at nagtawanan ang mga kalaban, sinasabing sa wakas ay nabasag na ang shield. Isang mandirigma ang sumwing ng kanyang armas kay Cola at sinabi na makakakuha siya ng 50,000. Nasa isang malupit na sitwasyon si Cola at iniisip na malapit na siyang mamatay, ngunit biglang tumigil ang suntok. Binuksan niya ang kanyang mata at nakita ang isang babae sa harap niya, isang player na may pangalang Flame Dank, level 9, na pumatay sa kalabang player. Nakita niyang may kristal sa itaas ng kanyang ulo. Ito ang player na may red name, ngunit bakit siya ang nagligtas sa kanya? Ngunit sa sandaling iyon, itinutok ng babae ang isang dagger sa kanyang leeg at tinanong kung kilala niya si Yong. Napansin ni Blackie na si Cola ay nasa isang walang pag-asang sitwasyon. Sumigaw siya na nahulog si Cola sa kamay ng mercenary at kailangan nila ng tulong. Pinasabog niya ang ibang mga mandirigma gamit ang isang stream ng magic, at si Lonely ay nagsimula ng tumakbo upang tulungan si Cola. Si Cola, natatakot, ay nanginginig at sinubukang sabihin na wala si Yefo. Nang mga sandaling iyon, inihampas ni Lonely ang kanyang espada sa ibabaw ng ulo ng babae at sinabi na papatayin siya agad. Ngunit hindi nagtagal, siya ay napalibutan ng isang net at isang maliwanag na liwanag. Naisip niya nang may takot na hindi siya makagalaw. Si Cola, na may dagger sa leeg, ay sumigaw na kung nais niyang makuha ang reward para kay Sheehan, hindi siya magsasalita at maaari siyang patayin. Tumawa si Flame Dance at sinabi, kailangan mong magmula sa 0 week. Talaga bang tanga sila tulad ng sinasabi nila? Sinubukan kumilos ni Lonely ngunit nanginginig lamang siya at sumigaw na huwag na niyang subukang patagilid. Ang kapatid niyon ay 1000 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Tanong ng babae ng maguluhan kung anong ibig niyang sabihin, at pagkatapos ay namula si Flame Dance at nahihiyang nagsabi na si Brother Yong ay ang kanyang idol. Nagulat ang mga lalaki at nagtanong kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, lumabas ang ating bida mula sa portal at sinabi na dumating siya upang tumulong, ngunit nagulat nang makita niyang tapos na. Tinawag siya ni Lonely, ngunit mabilis na umalis ang babae. Itinulak siya palayo at lumapit na may kahangahangang tingin. Sinabi niya na tiyak na nakatawag ng pansin ng kanyang idol. Inilahad niya ang kanyang pangalan at sinabi na isa siyang malaking fan ni Sheehan. Nahihiya si Sheehan at hindi makapaniwala na mayroon siyang mga fans na may red name sa The Divine Realm. Hindi maaaring mag-atake ang mga manlalaro sa isa't isa, ngunit maaaring maghabol ang isang manlalaro sa iba at magpadala ng imbitasyon para sa PvP. Karaniwan, ito ay isang kinakailangang aksyon. Ang isang manlalaro ay maaaring mag-atake lamang kung sumang-ayon ang iba o kung hindi tumanggi sa loob ng 1 minuto. Kung hindi pinansin ng isang manlalaro ang PvP na imbitasyon at umatake sa iba, magkakaroon ng penalty points na magdudulot sa manlalaro na magkaroon ng red name. Pagkatapos mag-atake mula sa likod, maaaring patayin ng isang manlalaro ang isa pang manlalaro at maglalaho ang nasabing manlalaro. Ang mga manlalaro na may red name ay hindi makakapasok sa mga safe zone at hindi maaaring makipag-ayos sa mga peaceful NPC. Ang ibang mga manlalaro ay maaaring umatake sa mga manlalaro na may red name nang hindi sumusunod sa mga patakaran ng PvP na imbitasyon. Bukod dito,
ang mga manlalaro na may red name ay nagkakaroon ng dobleng pagkalugi kapag pinatay. Nagdesisyon si Sharon na maghanap. Nagulat siya nang matuklasan niyang nakapatay na ang babae ng 217 katao. Sa system panel, mayroong talaan ng kills para sa mga miyembro ng Wheeling Association. Si Dancing Flame ay nakapatay ng 27 tao, si Blackie ay nakapatay ng 31, at si Lonely Snow ay nakapatay ng 29. Inilabas ni Sharon ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang mukha. Sinabi niya na ganun pala, siya ang pinakamagaling na killer. Ipinagmamalaki niyang sinabi na totoo ito, ngunit sayang at sobrang bilis ng lahat. Ang mga dagger ay hindi pa nga matalim, kung hindi sana, nakapatay siya ng hindi bababa sa 400. Patuloy na nanginginig si Lonely at nagtanong kung ayaw ba niyang makipaglaban sa kanila, kung maaari ba siyang palayain. Sinabi ni Dancing Flame na nakalimutan niya na siya at pinigilan ang daliri gamit ang trap effect the spell. Ibinaba niya ang kanyang espada na may nanginginig na kamay at sinabi na masakit, at nagsorry si Dancing Flame. Pinag-isipan ni, ito, isa siyang assassin na may kakayahang mag-set ng traps, at ito ay bihirang makita. Naging tense sila nang marinig ang ugong mula sa malayo. Sinabi ni Dancing Flame na na-activate na ang kanyang explosive trap. Malapit na sila ngayon, at tumaas na ang bilang ng kanyang kills. 219 na sinabi ni Blackie na sila'y pagod na, hindi ba't dapat na silang umatras. Kinuha niya ang kanyang espada at sinabi sa kanila na pumunta sa Wind Canyon at magpahinga doon. 100 lang ang daan papunta roon, kaya't siya na lang ang magpapaliban sa mga umaatake at magsisilbing proteksyon para sa koponan. Sumigaw si Lonely na hindi niya kayang gawin iyon, hindi lang ang mga tao mula sa Alliance ang nandoon, kundi marami ring mga bounty hunters. Dapat nilang gamitin ang pangunahing puwersa sa pagkakataong ito, at hindi niya kaya itong pangalagaan mag-isa. Ngunit sinabi ng ating bida na huwag mag-alala, kailangan lang nilang magpahinga at siya ang bahala. Sabi niya na sinusubok lang niya ang kanyang bagong sandata. Sinabi ni Dancing Flame na bihirang pagkakataon ang makipaglaban kasama ang isang idol, kaya't sisikapin niyang magbigay ng pinakamahusay na laban. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat at huwag masadyang tamaan ng kanyang blade. Sumagot ang babae na aalagaan niya ang sarili at nagsimula siyang maglaho sa hangin, at tumalon si Sharon kasunod niya. Hindi nagtagal, bumagsak ang ating bida at ngumisi nang makita ang isang grupo ng mga mandirigma sa harapan niya. Iniisip niya na ang elite ng Alliance ay nawasak na, sino ang mag-aakalang magtitipon sila ng isa pang squad. Sinabi ng lalaki na sapat na ang usapan, iniharap ang kanyang mga ngipin. Alam nilang pagod na ang mga tao ni Sharon, kaya't mabilis nila itong matatapos ngayon. Sumigaw ang kasamahan ng Steel Lion na si Xiong ang target nila, papatayin siya at magiging mayaman. Nagsimula nang tumakbo ang buong team ng mga assassins patungo sa kanya para magsimulang umatake, ngunit tinanong siya ng ating bida, gusto ba nilang maging mayaman? Ang katawan niya ay kumikislap ng asul na apoy at sinabi na hindi nila makikita ang kanilang kayamanan. Inulat ng system na, labanan sa elementong apoy, labanan sa elementong yelo, pagsasanib ng pambihirang apoy, pinapalakas ang lahat ng atake. Nagpanik ang mga lalaki at nagtanong kung anong nangyayari, bakit napapalibutan si Xiong ng apoy. Sumigaw ang kasamahan niya na isang debuff ito pagkatapos gumamit ng ilang teknik, mayroon silang pagkakataon na umatake. Nagsimula nang tumakbo ang mga mandirigma patungo sa ating bida at tinamaan niya ang isa sa mga manlalaro gamit ang isang malawak na swing. Inulat ng system na ang atake ay tumama sa target, nakakuha siya ng isang aspiration. Ang iba ay naglaho. Tiningnan niya ang naglalagablab na si Xiong nang may takot at sinabi. Nanais lang niyang magsaya,
ngunit agad siyang tinamaan ng ating bida gamit ang isang kumikislap na blade. Inulat ng system na ang atake ay tumama sa target, nakapag-ipon siya ng 2 aspirations. Alam ng ating bida na kailangan pa niyang mag-ipon ng 3 aspirations at maa-activate na niya ang Flowing Shadow. Ang isa sa mga manlalaro ay umikot at sumigaw ng may pagkabahala na may mali kay Sharon. Inihanda nila ang pinakamagandang mga armas, bakit hindi sila makagawa ng anuman? Lumitaw si Dancing Flame sa likod ng isa sa mga kasamahan ng boss at tinanong, "Akala mo ba talaga kaya mong gawin ito?" Ibinangga niya ang kanyang blade gamit ang flash at bago pa makapagtanong ang manlalaro kung sino siya, nagsimula ng umatake ang dalawa. Sinabi ng kasamahan ng boss na maghintay sila at makikipag-ugnayan siya sa chairman. Tinamaan ni Sharon ang isa sa mga mandirigma gamit ang naglalagablab na espada, at tinamaan din ng Dancing Flame ang pangalawa gamit ang matalim na blade. Parang gumagawa sila ng mga komplikadong galaw at habang ginagawa nila ito, pinatay nila ang mga kalaban gamit ang matalim na blades. Nakita ng assistant ng boss ang laban, na nagtapos hindi pabor sa Martial Union Guild, at nagsimula siyang magpanik. Sinubukan niyang makipag-ugnayan gamit ang video link, ngunit hindi ito gumana at bigla siyang nabangga sa dibdib ng isang mandirigma. Bumagsak siya at nagalit, "Sinong nang ahas na hamarang sa daan ko?" At nang makita ang mga mabagsik na mandirigma na may pulang kristal sa harap niya, nakita niya si Unstable Devastation, ang Vice President ng Woolen Alliance. Alam niya na kahit ang chairman ay tinatrato siya na parang kapatid. Ipinagpatuloy ng ating bida ang pag-atake at pagpatay sa mga mandirigma. Inulat ng system na na-activate na ang Flowing Shadow skill. Tumaas ang bilis ng paggalaw at atake, at nabawasan ang consumption ng enerhiya. Kung siya ay tamaan, lalabas siya sa Flowing Shadow state at mawawala ang lahat ng naipong aspirations. Tinugis ni Sharon ang mga tumatakbong kalaban at pinatay sila. Sinabi ng mga kasamahan niya nang may takot na masyado siyang mabilis, isang tunay na halimaw. Ngunit mas lalo silang nagulat nang makita nila ang isang grupo ng malalakas na mandirigma at ang vice chairman. Pinatay ni Sharon ang isa pang kalaban at humarap sa kanila. Nang makita sila, tinanong niya, "Hindi ba kayo natatakot mamatay, Unstable?" Sinabi ni Devastation na dahil sa kahihiyan ng pamamahala ni Steel Sword, nawasak ang Martial Union branch sa Hungary City. Itinuturo siya at sumigaw na dumaan siya upang ayusin ang mga ginawa niya. Ang ating bida ay nag-shrug ng kalmado at sinabi na kilala niya si Unstable Devastation, ang Vice President ng Woolen Alliance. Ang Vice President ng Alliance, pati na ang mga karanasang manlalaro tulad ni Steel Sword, ay pinipilit siyang igalang. Nagsimula silang maglakbay ni Steel Sword sa halos parehong oras, ngunit siya ang nakapag-akyat sa hagdang karera dahil sa kanyang despot-ikong estilo ng pamamahala. Siya na ngayon ang kanang kamay ng chairman ng asosasyon habang si Steel Sword ay chairman lamang ng White River City District. Si Unstable Devastation ay isang kilalang tao sa mundo ng gaming, ang mga PvP broadcasts niya ay pinapanood ng mahigit 1,000,000 manunood araw-araw. Siguradong napansin ng Woolen Association ang bilang ng mga tagahanga niya at nagdesisyon na itaguyod siya. Sinabi ng Vice President na marami siyang narinig tungkol sa sikat na bounty hunter mula sa White River City. Kung papatayin niya ito sa harap ng ganoong kalaking audience, tataas ang morale ng mga miyembro ng asosasyon at mapapakalma ang mga tao ng White River. Nagsimula sila ng live broadcast. Iniisip ni Cheyenne na wala na siyang ibang inaasahan mula sa isang tao tulad nito na nagsimula. Sa mga live broadcast, hindi siya mabubuhay ng 1 minuto nang walang atensyon.